tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niyang kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay hindi makakaranas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka ng mga demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpapangaral sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kaniyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Narinig po natin sa unang pagbasa na sa pamamagitan ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abram ay tatawagin siyang Abraham sapagkat siya ay magiging ama ng maraming bansa. Paparamihin ng Diyos ang kaniyang lahi at siya ay magtatatag ng mga bayan at lungsod. Kaya naman, napakalaki ng pagkilala ng mga Hudyo kay Abraham bilang kanilang pinagmulang ninuno o ama. Subalit, maliwanag na narinig natin sa ating ebanghelyo ang panibagong diskurso sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo. Ipinahayag ni Jesus Nazareno na ang namumuhay sa kaniyang mga aral ay kailanmay hindi makakaranas ng kamatayan. Subalit kung inyong mapapansin, binatikos siya ng mga Hudyo. Sinabi nilang si Abraham at ang mga propeta ay namatay, samantalang sinasabi ni Jesus Nazareno na hindi mamamatay ang sinumang namumuhay ayon sa kaniyang mga aral.
hindi nila napagtanto na ang tinutukoy ni Jesus Nazareno ay ang buhay na walang hanggan na nakalaan para sa mga taong magiging tapat at susunod sa kalooban ng Diyos hanggang kanilang kamatayan. Dahil dito, nagalit ang mga Hudyo kay Jesus sa paniniwala nilang hihigitan ni Jesus ang kanilang ninunong si Abraham. Nakalulungkot pong isipin na talagang tila baga sarado na ang kanilang puso upang tanggapin si Jesus Nazareno bilang anak ng kataas-taasang Diyos. Para sa kanila, si Jesus ay isang hamak na tao lamang at hindi propeta at hindi Diyos. Subalit tayong lahat na naliwanagan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Buong-buo ang ating paniniwala at pagtitiwala na si Jesus Nazareno ay sugong anak ng Diyos. Si Jesus Nazareno, kagaya ng ating amang nasa langit, ay walang simula at walang katapusan. Bago palikhain ang sanlibutan, siya ay umiiral na. Kaya nga, mariin niyang pinaliwanag sa Ebanghelyo. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Kung maaalala po ninyo, ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Moises noong makatagpo niya ito sa pamamagitan ng apoy na nagliliyab at hindi namamatay, sinabi ng Diyos ang kaniyang pangalan bilang ako nga. Siya nga ang Diyos na buhay. Siya nga ang kataas-taasang Diyos. Siya nga ang mahabagin at maawaing Diyos. Bago pa ang kaniyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus, binigyang diin na ni Jesus Nazareno na siya at ang Ama ay iisa. Mga kapatid kay Kristo, si Jesus Nazareno po ay totoong tao at totoong Diyos. Bilang tao, siya ay isinilang sa partikular na panahon ng ating kasaysayan upang maging kaisa natin. Bilang Diyos, siya ay walang simula at walang wakas. Bago pa man likhain ang sanlibutan, siya ay siya na. Naway sa pagpapatuloy ng ating pagninilay ngayong Kwaresma, maunawaan natin ang kaniyang misyon at sakripisyo. Maging inspirasyon nawa natin ang kaniyang buhay upang mas lalo tayong magbago at magpabuti o pagbutihan pa ang ating paggawa ng pagkakawang gawa sa buhay na ito. Amen.